July 11, 2021, maliwalas na hapon po sa inyong lahat, mga ginigilo naming mga taga-subaybay ng palatuntunan ito. Kumusta po kayo dyan? Napakarami na nakikinig dyan sa ating palengke at dumaan ako kanina, ano ha? Kumusta po kayo dyan sa mga nasa palengke, sa mga sumandaling ito, ano ha? Narito na naman po ang inyo pong pinakaabangang palatuntunan tuwing linggo ng hapon. Rumaratsada po tuwing alas 4 ng hapon ang palatuntunan kung saan kita na naman po ay makakapakinig ng mga kaganapan sa nakalipas na isang linggo dyan po mga kaibigan sa Kapitolyo sa pamamagitan po mga kaibigan ng ating Governor Presby Velasco Jr. Napakarami po mga kaibigan ng mga activities na naganap dito nakalipas na linggo, ano ha? At talagang araw-araw po abalang-abala ang ating pong minamahal na governor. Wala pong pahinga ang ating governor kahit na linggo ay naririto at nagtatrabaho pa rin. Ito naman po ay para sa ating lahat upang malaman natin ang mga ginagawa po at gagawin pa ng ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. At mamaya po sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan ay di kailangan po namin ng inyong suhestyon, ang inyong pong mga obserbasyon sa ating kapaligiran, ano ha, para lalo pa pong mapag-ibayo po ng ating minamahal na governor ang pagsasilbi sa ating lahat, ano ha, at mahalaga po ang inyong pong pagkikipagtalastasan sa kanya para naman nang sa ganon ay madinig po niya yung inyong mga personal na pananaw at obserbasyon at higit sa lahat kung halimbawa mayroon po kayong may dudulog na mga problema na masusolusyonan po sa abot ng makakaya ng ating minamahal na governor. At syempre, bukas na po ang ating text hotline sa inyo pong mga katanungan. Kung halimbawa kayo naiilang na tumawag, pwede ho ninyong i-text sa ating text hotline ng inyong mga katanungan 0961 432 4436 0961 432 4436. At mamaya po mga kaibigan, ano ha, magbibigay po ng hudyat ng ating governor kung kailan po maaari kayong tumawag. Doon po sa mga gustong makipagtalastasan sa ating governor, makipagpalitan ng kuro-kuro at yung po mga gustong makausap ng personal ang ating minamahal na governor, ito na po ang inyong pagkakataon. Sa palatuntunan ito, makakausap po ninyo siya. Anyway, narito na po si Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Magandang hapon, kapatid Larit, at sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Santa Cruz, isang mapagpalang araw ng linggo po sa inyong lahat. God bless all of you. At katulad po ng dati ay ating pong makakaugnayan kahit po sa pamamagitan ng ating Radyo Santa Cruz ang ating mga kababayan dyan sa Santa Cruz, of course, no? At ang tayong nakakarinig sa kanila ng suhestyon at mga problema nila. At dyan din po sa ating bayan ng Torrijos, ang ating mahal na mga kababayan sa Torrijos ay naaabot din po ang Radyo Santa Cruz sa mga taga-Binavista po. Kumusta po kayo dyan sa pamamagitan ng Radyo Kamalindig. At thank you kay BJ Yash. Ano po? Maraming salamat sa pakikipagtulungan sa ating programa, pang-serbisyo sa ating mga kababayan. And of course, naka-link din po tayo sa Marinduque News Network, kay Romy Mataa. At yan po ay naririnig din tayo sa pamamagitan ng Marinduque News Network sa bayan ng Mugpog, sa Gasan at sa Mugpog, Gasan at Buwak. Ano po? So ganyan nga po at narito naman po yung Gobernador Presby Velasco, Presby Ju. At of course at alam natin na palagi pong si Speaker Lord Alan Velasco, si Pride of Marinduque, ay palagi pong nakikipagtulungan sa Provincial Government of Marinduque at patuloy po ang pagbibigay ng napakarami na mga benepisyo at suporta sa ating mga kababayan dito sa ating magandang lalawigan ng Marinduque.
Ito pong nakaraang linggo ay nakipag-meeting na naman po ulit ako kay Secretary Roy Simato at DNR, nag-discuss po kami ng tuon sa river dredging project at pinag-usapan namin yung paano mapapabilis ito dahil tag-ulan na naman. At nai-report ko nga na initial meeting na ang interagency committee at ginagawa na yung implementing rules and regulations para malaman ng mga gustong sumali dito sa river dredging project na mga contractors o mga kumpanya. At kailangan po natin yan dahil nakalagay po doon sa Department Administrative Order 2020-07 ay wala pong pondo na manggagaling sa provincial government. Ano po? At ito ay sasagutin lahat ng mga proponents. Kaya po inaayos nating mabuti ito para po marami naman ang sumali. So 34 rivers po ito. Pinag-uusapan din namin po yung Kalankan Day dahil nga po hindi kasama yan, isang day yan, hindi river. Pero sabi ni Secretary Roy ay tignan kung nakakabit yan sa isang ilog ay pwede na rin isama yung Kalankan Day. Yun ang suggestion niya. Pero sa pagkaalam ko ho ay wala naman talagang ginamit na river yata dyan papunta sa Kalangkan, pero tayo imbestigahan ko pa po. Ang sabi po nung isang nakausap ko ay may parang ginawa lang na daanan ng Marcaper papunta sa Kalangkan Day. Pero imbestigahan po natin yan. At napag-usapan din nga po yung ginagawang proyekto na Gabion Dam para po yan sa Mugpog River dahil nga po medyo marupok na yung siltation dam, yung Magila-Gila Dam. At kailangan mabigyan ng proteksyon yung ating mga kababayan. Pero kahit sa mabilisan at madaling pagtutok natin ay ngayon pa lang po tinatapos yung feasibility study at pagkatapos noon ay gagawin na po yung detailed engineering design. Alam niyo sa proseso sa atin sa gobyerno, talaga pong ganyan. Iba po sa pribado, kasi sa pribado ay mabilis pong aksyonan yung ganyan. Pero yun nga ang dahilan at tinitignan po natin itong mabuti, itong mga paraan para po makaiwas sa isa pang disaster. Ano po? Hindi lang naman sa Mugpog yan, pati sa Buwak. Ano po? Sa Buwak River ay alam niyong dyan yung mga tumako ng mga tailing. So, pinag-aralan din po namin at nakausap namin ng chief ng legal nila at hinihiling po natin na kay Secretary Simato na on his own, as a Secretary of DNR ay baka pwede na mag-issue ng mga order para ma-orderan itong Marcaper na ayusin na at remedyohan itong pinsala na ginawa nila. So, nag-usap po kami, matagal-tagal din at palagay ko naman ay may magandang resulta na mangyayari dito. Hindi naman po tumitigil ang inyong gobernador at ang legal team niya at ang buong provincial government dyan sa pagtutok sa ating problema sa Marcaper. At yun na nga ho, ay patuloy naman yung kaso doon sa writ of kalikasan dyan sa Court of Appeal. At yan naman ay ini-expect ho namin submitted na ho yung ating mga hinihiling na relief para po maka-orderan ang mga Marcaper, Placer Dome at Barik na ayusin yung pinsala na ginawa nila. At least maglalagay po ng mga repair or remediation measures para po hindi maging delikado sa ating mga kababayan. At malapit na pong matapos yung computation itong sa real property taxes na delinquente po ang Marcaper at matagal po nilang hindi binayaran ay kaya po magsisimula na rin po siguro baka itong linggong papasok o sa susunod yung
ayos po ng auction sale ulit niyan ng mga Marcaper properties. Ano po? At ito naman pong complaint for damages ay malapit na hong i-file at maaayos na po. Katunayan nga po sa Lunes ay mag-meeting ang legal team para po dyan sa complaint for damages. Ano po? So ganyan po ang sitwasyon. At nakausap ko rin po noon si Director Mungcano at nalaman ko po na may tatlong nag-file po ng petition ng mining rights sa ating lalawigan. At ikukonsultahin ko po ang aking team at later ay mukhahin ko ay mag-propose ng opposition dito sa mga application for mining rights. Ano po? So, yan po ang sitwasyon dito sa problema sa Marcaper at yung mga nakapending na application sa mining rights. At nung July 7 naman po ay nagkaroon ng distribution ng ating native chicken. Alam niyo may namimigay na tayo ng native chicken at nabigyan na po yung mga benepisyaryo dyan sa barangay Magumay-Mayan sa Buwak. Ano po? Chicken. So, kaya niya. Barangay Magumay-Mayan sa Buwak. Ano po? Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.
kayo mga minamahal kong kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo